Masayang nagmamahala ng magkasintahang si Jude at Nisa. Simple lamang ang pamumuhay nila sa kanilang probinsya. May sarili silang bahay na pamana pa ng ina ng babae. Meron din sila mga pananim sa bakuran na siyang pinagkukunan din nila ng makakain. Kahit na hindi mayaman, mayaman naman sila sa pagmamahalan. At dahil nga sa nag-uumapaw na pagmamahalan, nakabuo sila ng isang panibagong buhay. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng isang malusog na sanggol. Kamukhang kamukha mo talaga ang anak natin. Minsan, nagtatampo na ako kasi ako naman ang nagdala sa kanya pero bakit parang kinuha niya lahat sa iyo yung itsura mo? Nakabantay ang mag-asawa noon sa tapat ng kuna ng bata. Kapwa sila nakangiti habang pinagmamasdan ng sanggol na mahimbing na natutulog. Kahit naman ako ang kamukha ni Miguel, sigurado ako na ugali mo naman ang mamanahin niya sa'yo. Ano mo naman nasabi? Ang sabi ng matatanda sa lugar namin, kapag hindi nakuha ng anak mo ang itsura mo, malamang sa malamang, ugali mo ang mamanahin niya. Totoo yun. Tingnan mo ko, hindi ko kamukha si mama pero kami ang magkaugali. Kahit na kaunting ugali naman ang manahin niya, ayos lang naman sa akin kasi pareho naman tayong mabuting tao. Oo, tama ka dyan, mahal. Kaya nga dapat gagawin natin ang lahat para mabigyan siya ng magandang buhay. Pero mahal, kailan pala natin siya pabibinyagan? Kapag nakaipon na tayo ng pera, alam mo naman na may kamahalan ng pagpapabinyag. Kailangan natin kumuha ng ninong at mga ninang. Tapos, kailangan siyempre mapakain natin sila. Kung sa bagay, tama ka naman. Kailangan pala natin kumayod ng kumayod. Ako lang ang kakayod. Ikaw, dito ka lang sa bahay. Hindi mo kailangan mapagod. Napangiti na lamang ang babaeng si Nisa. Isa talaga sa kinagigiliwan niya sa ugali ng kabiyak ay ang pagiging masipag ni Jude sa trabaho. Kitang-kita ng babae kung papaanong nagsisikap ang kabiyak sa kanilang buhay. O paano, mahal? Mayon ko muna kayo ni baby dito, ha? Alam mo naman, maraming bagsak na pananim dito. Kailangang maihatid namin yon ni Paring Pindoy. Sige, mag-iingat ka sa pagmamaneho, mahal, ha? Hinalikan ni Jude ang asawa sa labi at lumabas na rin ng kanilang bahay. Huminga siya ng malalim habang nakangiti. Dahil sa hapon na yon ay kailangan na naman niyang magbanat ng buto. Driver si Jude ng truck ng gulay. Kasama niya si Pindoy na kanyang kababata. Hinahatid nila ang mga gulay na inaani at saka binabagsak sa iba't ibang lalawigan. Malaki naman ang kita dito. Ang kalaban lang ng dalawa ay ang antok. Dahil kadalasan sa mga biyahe nila ay inaabot na ng umaga. Nagmamadali nang maglakad si Jude patungo sa pinagpaparadahan ng truck. Hindi nagtagal ay natanong na rin niya ang kaibigang si Pindoy. Oh, buti naman dumating ka na. Late ka na ng 2 minuto, ha? Sus, nahiya naman ako dun sa 2 oras mong late kahapon. Ano, tuloy ba rin sa magdayong? Oo naman, oh. Bakit naman hindi? Ano bang sabi ni boss? Di ba nag-aalangan siya na maghatid tayo ron? Bakit nga ulit nag-aalangan si boss? Nakakalimutan ko na eh. Wala naman siya sinabi na eksaktong dahilan. Basta hindi lang daw siya komportable. Pero pumayag pa rin siya kasi malaking pera makukuha natin doon. Mukhang pera si boss natin eh. Sino bang hindi mukhang pera? Kailangan natin yon. Loko, tara na, sakay na. Sabay na sumakay ang dalawa sa truck. Maingat na pinandar ni Jude ang truck papunta sa lugar ng kanilang boss na pagkukuhaan ng mga gulay. Malapit-lapit lang naman yon kaya nakarating din naman sila kaagad. Pagbaba pa lang nila ay tinawag na sila ng isang matandang lalaki na magara ang suot. Yun ang kanilang boss na si Erning. Mabilis namang silang lumapit doon. Seryoso lang ang mukha ni Mang Erning na magsalita ito. Handa na ba kayo ngayon? Opo naman, boss. Bakit po? May naging problema po ba tayo? Wala naman. Gusto ko lang namang malaman kung kondisyon kayo ngayon. Ayos na ayos naman kami, boss. Pero boss, ano po bang meron sa magdayong? Bakit parang nag-aalangan ka?
Wala yon. May naalala lang ako. O basta, kapag may nangyaring hindi inaasahan ha, iisipin nyo lang lagi na dapat makauwi kayo ng maayos. Naintindihan nyo ba? Opo, boss. Makakaasa po kayo. O sige na, akutin nyo na yung mga gulay sa tambakan natin. Mga ilang sandali lang ay naisampa na rin ng magkaibigan ang mga gulay sa truck. Dakong 6:00 na nang magsimula na silang bumiyahe. May kalayuan ang biyahe nila. Kaya naman, nililibang na lang ng dalawa ang sarili nila sa kwentuhan. Nakaugalian na rin kasi nila na kahit nasa biyahe sila, pinag-uusapan nila ang ilang bagay-bagay. Kabilang roon ang kanilang mga problema. Pare, tingin mo kaya babalikan pa kaya ako ni Tessa? Napangisi si Jude habang nagmamaneho. Ilang beses na kasing tinanong ni Pindoy sa kanya yon, at iisa lang din naman ang sinasagot niya. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, hindi na babalik yun. Nakahanap na ng ibang lalaki yun, di ba? Ay nako, ginawa ko naman lahat eh. Bakit ba nakuha niyo pang magloko? Alam mo, hinggit nga ako sa iyo eh. Kasi mabait ang asawa mo. Kailan kaya ako makakahanap ng matinong babae, no? Makakahanap ka lang ng matinong babae kapag matino ka na rin pumili ng babae. Ikaw naman kasi, basta maganda lang, ayos na sa'yo. Basta, galit ako dyan kay Tessa. Sana kunin ng aswang yun. Aswang talaga? Oo, aswang. Hindi ka ba naniniwala sa aswang? Sandaling hindi nagsalita si Jude. Sa katunayan, noon pa man magkasintahan pa lang sila ni Nessa, naniniwala na siyang totoong nabubuhay pa rin ang mga aswang. May karanasan na rin kasi sila noon ni Nessa sa aswang. Oo, naniniwala ako dyan. Nakwento ko naman sa'yo dati, di ba? Yung naranasan namin ni Nessa. Yung may matandang sumusunod sa inyo, tapos bigla na lang gumapang paakit ng puno na may dumaan na sasakyan? Mismo. Alam mo, sa totoo lang, medyo naniniwala rin naman ako sa aswang eh. Pero hindi ko alam kung meron pa ngayon ha. Tingin mo, meron pa? Tingin ko, parang dito sa probinsya natin wala. Hindi natin alam, baka nananahimik lang sila. Ewan ko sa'yo. Bakit ba napunta sa aswang ang usapan natin? Natawa na lang pareho ang magkaibigan. Makalipas ang halos kalahating oras ay narating na rin nila ang lugar ng Magdayong. Ibang-iba ang lugar na yon kumpara sa kanilang baryo. Kung sa kanila ay medyo marami-rami na ang mga bahay, sa lugar na yon ay kakaunti lamang. Mabibilang nga lang din sa daliri ang mga poste ng ilaw sa kalsada na gumagana. Binagala ni Jude ang andan ng sasakyan nang matanaw na nila ang arko ng isang baryo. Hininto ni Jude ang truck sa gilid. Kiningala nila ang arko na may nakalagay na Magdayong 1. 1? Ibig sabihin may 2? Oo, malamang. Mukhang tahimik sa baryo na to ha. Kunin mo na yung papel, tapos puntahan na rin natin yung buyer. Maya-maya lang ay pumasok na rin ang dalawa papasok sa baryong yon. Palingon-lingon sila sa kanilang paligid. Naninibago kasi sila sa kanilang mga nakikita. Tahimik kasi ang baryo Magdayong 1. Hindi gaya ng ibang baryo na alanganing oras na ay marami pa ring gising. Tama ba tong address na napuntahan natin? Bakit pre? Number lang ng bahay ang nakalagay dito eh. Wala naman tayo makitang numero sa mga bahay. Di pagtanong-tanong na lang natin. May nakita ka bang pwedeng pagtanungan? Wala, di ba? Ayun oh! Tinuro ng lalaking si Pidoy ang matandang babae na nakita nilang nasa gilid ng daan. May kung anong pinipitasyon sa mga halaman. Dali-dali naman silang nilapitan na matanda at hindi na nagsayang ng oras para tanungin. Magandang gabi po. Magtatanong lang po kami. Saan po ba dito yung tirahan ni Mrs. Gallo? Tumingin ng seryoso ang matanda sa kanila. Parang inaalam pa kung matino ba silang tao o hindi. Wala silang narinig na salita, pero tinuro na lang na matanda ang direksyon ng kanilang lalakaran. Maraming salamat po ha. Sige po, lalakad na po kami. Nagkibit balikat na lamang ang dalawa.
Nagtataka sila kung bakit ang weirdo ng matanda. Ganun pa man, hindi na lang nila yon inisip pa. Ang mahalaga ay nakarating na rin sila sa bahay ng kanilang customer na si Mrs. Gallo. Tao po! Tao po! Nandito po yung magdi-deliver ng mga gulay. Nasa harapan na sila ng malawak na bakuran. Sa loob noon ay may malaking bahay na yari lang din sa kahoy. Merong 3 palapag. Maliwanag sa bakuran at marami din namang tanim sa paligid. Pre, wala yatang tao dito eh. Tawagin mo lang, baka nasa loob lang. Alam mo naman ng mga matatanda, mga bungol na. Inulit-ulit ni Pindoy ang pagsigaw sa labas. At hindi nagtagal, isang matanda na puti na ang buhok ang lumabas mula sa bahay. Sa itsura pa lang nito ay masasabi na ng dalawa na may kaya talaga sa buhay ang ginang. Umarap sa kanila si Mrs. Gallo na nakataas ang kaliwang kilay. Hindi nila inaasahan na may kasungitan din pala ang matanda. Para tuloy silang mga bata na hindi makapagsalita. Kayo ba ang dalawang maghatid ng mga gulay? Opo, kami nga po. Nasaan na ang mga gulay? Hindi na po namin ipinasok dito. Medyo malubak po kasi ang daan eh. Baka malamog po yung ibang gulay. Pero pwede naman po namin bitbitin lahat papunta rito. Hindi na. Magpapasama na lang ako sa inyo ng tao. Sila ang magbubuhat. Sige po. Maraming salamat po. 2 lalaki matatangkad at payat ang sumama sa kanila. Hindi sila kinakausap ng dalawa habang naglalakad sila patungo sa truck. Tahimik lang yon na parabang hindi sila nakikita. Pagdating nila sa mga gulay, walang sabi-sabi na pinagkukuha ng mga lalaki ang mga kargang sako ng gulay. Nagulat ang magkaibigan dahil 4 na sako kagad ang binuhat ng 2 lalaki. Sa payat na mga yon, hindi inakala ni Jude at Pindoy na kakayanin ng mga yon na kumuha agad ng 8 sako. Walang Diyo. Ang lalakas pala. At ang galing pang magbalanse. Tingnan mo, hindi mo lang nahuhulog yung mga sako na nasa ulo. Mga tao ba talaga yan? Hayaan mo na. Ang mahalaga, napadali yung trabaho natin. Bilangin mo na lang yung binayad kung tama at nang makaalis na tayo pagkakuha ng mga natitira. Tama naman. Kaso, walang tip. Ang barat. Nang hakuti na ng 2 lalaki ang mga natitirang sako, tumingin pa sila ng seryoso kay Jude at Pindoy. Akala nga na magkaibigan ay may sasabihin. Pero naghintay lang sila sa wala. Umiling-iling na lang sila. Noong mga sandaling yon, pakiramdam nila ay weirdo talaga ang mga taong nakatira doon. Nagbiro pa nga ang dalawa na baka hindi na inabot ng modernisasyon ang mga taga roon, kaya ganun ang mga kilos nila. Isang madaling trabaho lang ang nangyari nung oras na yon. Unang beses sa buwan na yon ay hindi sila nagbuhat papunta sa bahay ng customer. Bilang mga taga-deliver, malaking bagay na para sa kanila yon. 3:00 na madaling araw nakauwi si Jude sa kanilang bahay. Marami kasi silang pinaghatira ng mga gulay sa iba't ibang lugar. Napapangiti na lang si Jude habang binibilang ang pera na kinita niya. Sa isip-isip niya, malaki-laki ang madadagdag niya para sa pagpapabinyag ng anak. Kaunting tiis na lang anak, mabibinyagan ka na rin. Hindi mawala-wala ang ngiti ng lalaki sa kanyang muka. Nawawala ang kanyang pagod sa tuwing nakikita niya ang kanyang mag-ina. Kinaumagahan, 7:00 pa lang ay maingay na sa paligid. Dinig na dinig kasi nila ang usapan ng mga batikang tsismosa sa kanilang lugar. Ano na naman ang pinag-uusapan ng mga tsismosang ito sa labas? Yung anak na naman ba ni Aling Mela na maagang nabuntis? Hindi. Pinag-uusapan nila yung binyagang bayan daw sa Magdayong Uno. Ha? Binyagang bayan? Sa Magdayong Uno? Oo. Meron daw binyagang bayan doon. Natanggap sila ng mga taga-ibang baryo. Ang sabi, wala raw gagastusin. Sagot na raw nila. Ang iisipin na lang daw ay yung magiging salo-salo pag uwi sa bahay. Aba, maganda yan ah. Ang kaso, legit ba yan? Ang sabi nila, legit naman daw. Nang dahil sa binyagang bayan na sinasabi ay napag-usapan na mag-asawa ang bagay na yon.
Hanggat maaari, gusto naman talaga ni Jude at Nisa na magkaroon ng sariling binyag ang kanilang anak. Pero sa liit lamang ng kinikita ng lalaki, matatagalan pa sila para mangyari yun. Kailangan na kasi nilang mabinyagan ng bata bago pa ito mag-6 na buwan. Ang paniniwala kasi ng pamilya ni Nisa, madali nang kakapitan ng masasamang elemento ang sanggol kapag lagpas 6 na buwan na bininyagan. Dahil likas na paniwalain ng pamilya ni Nisa sa mga kasabihan, maging ang babae ay sa binyagan ng bayan na lang din umasa. Wala rin namang magawa si Jude dahil aminado siyang hindi niya kayang agaran na binyagan ng sariling binyag ang anak. Sigurado ka na ba sa binyagang bayan na yan, mahal? Hindi kaya magalit sa atin ang anak natin kapag nalaman niya balang araw na sa binyagang bayan lang siya nabinyagan? Mahal, sagrado din naman ang binyagang bayan dahil may basbas pa rin naman yon ng Diyos. Alam ko, maintindihan rin yon ng anak natin balang araw. O sige, meron naman akong ipon para sa salo-salo rito sa bahay. At teka, ilang ninong at ninang ba yung kailangan dyan? Wala naman akong kilalang pwedeng maging ninang ng anak natin eh. Kaya si Pindoy at ang boss niyo na lang siguro ang kunin natin. O sige. Mamaya pagpasok namin, kakausapin ko si Boss Erning. Niyakap siya ng babae. Kahit na nag-aalangan siya sa binyagang bayan na yon, pinaubayan na lamang niya ang desisyon kay Nisa. Palagay niya kasi, si Nisa naman talaga kasi ang may karapatang magdesisyon pagdating sa anak nila dahil ito ang ina. Wala namang problema sa binyagang bayan, pre. Makakatipid ka pa nga eh. Magkasama na ang magkaibigan nung hapon na yon. Naglalakad sila patungo sa pinagparadahan ng truck. Napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa binyagang bayan. Wala naman ng problema, pero kasi pwede naman kasi mag-ipon para magkaroon ng sariling binyag ang anak namin, di ba? Ang kaso, may kakaiba kasing paniniwala ang pamilya ni Nise, kaya kailangan magmadali kami. Di ba, nakwento ko naman sa'yo, dapat masunod ang mga paniniwala nila. Kaso, nung bago kami magsama, napagkasunduan na susunod ako sa mga tradisyon, paniniwala at kultura nila. Hirap talagang kalaban ng mga kamag-anak eh, no? Lalo na yung mismong pamilya ng asawa. Pero wala eh. Kailangan mo na talaga sigurong sumabay sa agos. Ang mahalaga naman dyan eh, mabibinyagan ng anak mo. O sige, kukunin kitang ninong at saka si boss Ako? Bakit ako? Puro katarantaduhan lang ang may tuturo ko sa anak mo. Sira ulo, malamang turuan mo naman ang kabutihan, no? Tsaka, ikaw lang naman ang malapit kong kaibigan sa lugar natin eh. Sa akin wala namang problema kasi magkaibigan naman tayo eh. Si Boss Erning kaya papayag? Sana pumayag. Sabi kasi, 2 ninong daw pwede. Di pag pumayag, tiba-tiba ang anak mo pre. Malaki magbigay ng pamasko yung si Boss eh. Ginawa mo pang mukhang pera ang anak ko loko. Tinigil na nila ang pag-uusap na yon nang makarating na rin sila sa bakuran ni Mang Erning. Nakaupo lang ang kanilang boss sa paborito nitong silya. Buti maaga kayo ngayon. Kunin nyo na yung nasa lamesa. 2 sobre? Nakita mo ng 2 sobre, sasabihin mo pa. Ibig ko pong sabihin, para saan po ito? Dagdag sahod para sa dineliver nyo kagabi sa Magdayong Uno. Uy, astig talaga ni boss Salamat sa inyo, boss. Pagtingin nilang dalawa ay 1,000 piso ang nakita nila sa loob ng sobre. Nagtaka naman si Jude kung bakit sa dami ng pinaghatiran na nila, sa Magdayong Uno lang sila nagkaroon ng dagdag na sahod. Boss, matanong ko lang, bakit po kami may dagdag? Ay bakit ayaw mo? Akin na, dami mong talong eh. Ay, hindi po, biro lang boss. Bumuntong hininga na lamang ang matanda. Tumayo ito at sandaling humithit ng sigarilyo. Sige na, ihatid nyo na yung gulay sa mga lugar. Marami pong salamat ulit, boss. Tiningnan sila ni Mang Erning na parang naiirita. Paalis na sana ito nang biglang may pahabol si Jude. Boss, siya nga pala. Pwede ba kitang kuning ninong ng anak ko?
Napatigil ang matanda at tinapon ang sigarilyo. Pero kung ayaw niyo po, ayos lang din naman po. Kailan ba ang binyag? Ha? Sa Biyernes po. Binyagang Bayan po. Binyagang Bayan? Opo, gusto niyo po ba? Hindi naman pwedeng tanggihan ang isang sanggol kaya anong magagawa ko? Sige, basta sabihan mo lang ako kung anong oras aalis sa araw na yon. O kaya sunduin nyo na lang ako dito. Naglakad na paalis ang kanilang boss. Tuwang-tuwa naman si Jude dahil sa pagpahayag na matanda. Salamat po! Ganadong ikinarga ng dalawa ang mga gulay sa truck. Hindi kasi talaga inakala ni Jude na mapapapayag niya ang kanilang boss. Si Mang Erning kasi ang tipo ng tao na mahirap imbitahan sa kung ano-anong okasyon. Palagi itong walang oras. Kung meron man, ay madalas namang tinatamad na lumabas-labas o lumayo. Ayos nakuha mong ninong si boss. May lagnat ba yun? Bakit dati tumanggi siya dun sa kapitbahay namin na kinuha siyang ninong? Di ko alam. Baka espesyal lang talaga ang anak ko kaya hindi niya kayang tanggihan. Kung sa bagay, nung mga anak pala si Nisa, sasakyan niya rin ang pinagamit niya, di ba? Kaya hindi nakakapagtaka na pagbigyan ka nun. Ay, siya nga pala. Saan nga pala yung unang destinasyon natin dyan? Bayan to pre. Tapos yung mga natira, malalapit na. Bumiyahin na rin kaagad ang dalawa. Inuna na nilang puntahan ng bayan dahil malayo-layo yun sa kanila. Kung tatansyahin, ay aabutin sila ng halos 1 oras. Nang kalahating oras na silang nasa biyahe, nadaanan nila ang baryo ng Magdayong 1. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam sila ng kakaibang lamig. Tila ba may bigat sa pakiramdam nila nang maalala ang naging customer nila doon. Weirdo ng baryong yun, no? Weirdo nga. Pero hindi ko ba nasabi sa iyo na doon gaganapin yung Binyagang Bayan? Ha? Doon? Sigurado ka ba? Parang wala naman ako nakitang simbahan doon Meron daw, sabi ni Nisa. Sa mga nakausap niya, bandang dulo pa raw ng Magdayong 1, yung simbahan nila. Ganun ba? Pero di ba parang ang pangit naman na Binyagang Bayan tapos dun pa sa lugar na akala mo hindi uso yung ingay? Wala tayong magagawa Libre na nga lang Sponsor daw yun nung mayamang negosyante na taga roon. Bukas may pupunta sa baryo natin para kausapin ang mga magpapabinyag. Kung sa bagay, nakakapanghinayang din naman kung palalagpasin natin yung ganyang oportunidad. Pero, uy! Hinto! Agad na napaapak ng preno si Jude nang biglang may sumulpot na baboy ramo sa harapan ng kanilang truck. Muntikan na nila yung masagasaan. Mabuti na lang ay alerto din ang utak ni Jude noong mga oras na yon. Malalalim na paghinga ang ginawa ni Jude. Kahit na kasi hayop lang yon, ay ayaw na ayaw pa rin niya na merong siyang masasagasaan. Pagtingin nila sa tapat ng truck, ay nakatingin lang sa kanila ang baboy ramo. Hindi na muna pinaandar ni Jude ang sasakyan dahil masyado pa siyang naggulat sa nangyari. Nakita nilang naglakad na ang baboy ramo papunta sa gilid. Sa mismong parte kung saan naroon si Jude. Laking gulat ng dalawa nang bigla na lang may lumitaw na tao roon at nagsalita. Ayusin niyo ang pagmamaneho niyo Baka makabangga kayo ng ibang nilalang. Naglakad na rin ang lalaki palayo. Sandaling natamimi ang magkaibigan sa sinabi ng lalaki. Sakalang nila namukhaan ng lalaking yon nang wala yon sa paligid. Pre, di ba yun yung isa sa mga lalaking nagakot ng gulay sa Magdayong 1? Oo nga, siya nga. Pero ang pinagtataka ko lang, nasan yung baboy ramo? Bakit bigla na lang lumitaw yung lalaki sa gilid ko? Hindi kaya, pre, di kaya aswang yung lalaki? Aswang yung isa sa tauhan ni Mrs. Gallo? Sa ideya na baka tama nga ang kanilang hinala, hindi na nagdalawang isip pa si Jude na paandarin ng muli ang truck. Harurot niya itong pinatakbo. Nagkaroon sila ng pagkabahala na baka sa parting yon ay marami palang aswang na nasa paligid. Nang malayo-layo na, ay nakahinga na rin ng maluwag ang dalawa.
normal na lang din ang bilis ng takbo ng truck. Alam mo pre, malakas talaga ako tungkol na aswang yun eh. Sabi sa iyo pre, meron pa ring aswang dito sa probinsya natin eh. Buti walang ginawang masama sa atin, no? Kasi mababangis talaga ang mga aswang eh. O saan tayo dadaan mamaya? Anong saan? Doon lang naman ang daan natin. Sobrang layo kung sa kabila pa tayo dadaan. Walang iya. Paano kung abangan tayo ng mga aswang doon? Di magpaumaga tayo. Di pwede. Mayayari tayo sa mga pag-aatira natin ng mga gulay. Napakamot na lang sa ulo si Jude habang nagmamaneho. Sumakit ang ulo niya ng mga sandaling yon. Ako naman Ay nako, bahala na nga kung abangan nila tayo. Basta kapag naroon na tayo, bibilisan ko na lang ang pagpapatakbo. Nanahimik ang dalawa sa mga sumunod na sandali. Masyadong inukupa ng aswang ang kanilang mga isip. Hindi man nila sigurado kung aswang nga yun, pero kakaibang takot at pangamba ang naidulot nito sa kanila. Pagkarating nila sa bayan, madali na rin nilang nahanap ang kinaroroonan ng pagdadalhan nila ng mga gulay. Kaso pagdating nila roon, naabutan nilang nag-iiyakan ng pamilyang kanilang pagdadalhan. Naghintay pa sila ng halos kalahating oras para lang makausap ang padre de pamilya. Matapos yon, nalaman nila na nawala pala ang anak ng asawa ng kanilang customer. Nakaramdaman sila ng awa pero hindi naman sila pwedeng makialam. Pagkatapos maibaba ang mga gulay, napag-usapan ng dalawa ang tungkol doon nang pumasok na sila sa truck. Kawawa naman. Sobrang sakit kaya mawala ng anak. Pero sino kaya kukuha ng anak nila, no? Bakit akong tinatanong mo? Di ko naman sila kilala. Pilosopo ka rin, no? Pero totoo nga, masakit mawala ng anak. Lalo na't katatapos lang pala binyagan ng anak nila. Tapos kinuha lang sa kanila. Papanda rin na sana ni Jude ang sasakyan nang marinig nilang nagsisigaw ang babaeng nawala ng anak. Nakakatinginan si Jude at Pindoy dahil ang naririnig nilang sinisigaw ng babae ay ang mga aswang. Dahil base roon, aswang daw ang kumuha sa anak nito. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa loob ng sasakyan bago ipihit ni Jude ang susi ng sasakyan. Nung oras na yon, alam ni Jude na hindi nagkataon lang ang lahat. Ang mga sunod-sunod na pag-expose ng mga aswang, nararamdaman niyang totoo talagang meron ng mga nilalang na ganon sa kanilang probinsya. Pinaandar ni Jude ang sasakyan. Tahimik lang silang dalawa habang nasa biyahe. Pero makalipas lang ang halos 10 minuto, hindi na rin nakatiis pa si Pindoy. Binasag na nito ang katahimikan. Pre, hindi kaya mabango sa pang-amoy ng aswang ang mga sanggol? Pero kasi bagong binyag yung sanggol eh. Kaya ibig sabihin lang nun, malakas pa ang basbas ng Diyos sa kanya. Kaya papaano siya manakuha ng aswang? Sinasabi mo ba na baka gawa-gawa lang ng nanay yung sinasabi niya kanina? Hindi ko alam. Pwede rin naman kasing totoo. Tapos may ginawa lang na kakaiba ang mga aswang kaya nila nakuha yung sanggol. Gaya ng... Hindi ko alam. Hindi naman ako aswang eh. Ay nako, magmaneho ka na nga lang. Baka mabangga pa tayo sa kalutangan mo eh. Tinuon na lamang ni Jude ang kanyang atensyon sa pagmamaneho. Hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang tungkol sa sanggol na dinukot ng mga aswang. Kinikilabutan si Jude sa ideyang marami ng kabahayan sa bayan. Pero nagawa pa rin ng mga aswang ang gusto nila. Dahil doon, napagtanto ni Jude na talagang walang pinipiling lugar ang mga aswang. Napalunok ng laway ang lalaki. Sinubukan niyang kumalma dahil marami pa silang pupuntahan. Makalipas lang ang 1 oras, nakarating na rin sila sa pangalawa nilang paghahatira ng gulay. Malapit-lapit din naman yon sa iba pa, kaya hindi na rin sila nahirapan. Dakong 3:00 na madaling araw nang matapos sila. Mas maaga na yon kumpara sa mga nauna nilang pinaghahatiran. At dahil may oras pa naman silang dalawa, dumaan na muna sila sa kilalang kapihan sa kanilang lugar.
Isang malawak na bakuran yon at may mga nakalatag lang na mga lamesa at silya. Agad naman silang pumesto at lumapit naman sa kanila ang isang babae na kukuha ng kanilang order. Pagkatapos nilang magkape ay umuwi na rin ang dalawa. Pagdating ni Jude sa kanilang bahay ay napaupo muna siya sa tapat ng pintuan. Humikab siya sandali at inilabas ang perang kinita sabay binilang. Pambihira. Baliktad ang epekto ng kape sa akin ha. Di bale, mukhang nakarami naman kami ngayon. Nakangiti habang binibilang ni Jude ang pera. Kahit na may mga nangyaring kakaiba ng gabing yon, kahit na papaano ay masaya pa rin si Jude dahil higit na mas malalaki ang mga kinikita niya kumpara sa mga nagdaang buwan. Tanghali na nang magising si Jude kinabukasan. Dinig niya ang iyak ng kanilang anak sa kanilang maliit na sala. Paglabas niya ng kanilang kwarto ay nakita niyang karga ni Nisa ang sanggol. Mahal, dumating nga pala kanina yung taga-simbahan na nag-interview. Yung para sa Binyagang Bayan. Nakausap na niya ako. Kumusta naman daw? Wala naman kami naging problema. Ayos na. Kailangan na lang natin maganda sa Biyernes. Mabuti naman kung ganon. Ay, siya nga pala. Pumayag pala si boss. Tapos si Pindoy naman, sure naman yon. Ay, mabuti naman kung ganon. Mahal, kapag ba magpapabinyag, di ba kailangan talaga ng pari? Oo naman, kasi pare ang magbibinyag eh. Bakit mo naman naitanong? Wala lang. May mga narinig kasi akong kwento na may mga nagpabinyag daw doon, pero hindi pare ang nagbinyag kundi kapitan. Baka naman kasi sa ibang parte na magdayong yon. Hindi pwedeng kapitan ang magbinyag, dapat talaga pare. Tumangutango lamang si Nisa. Mabilis na lumipas sa mga araw. Sumapit na ang pinakahihintay na mag-asawa. Sabik na sabik si Jude na mabinyagan ng kanyang anak. Abot langit ang ngiti nila habang pinagmamasdan ng anak sa maganda nitong kasuotan. Sobrang gwapo naman ang anak natin ha. Nako, kamukha mo talaga si Miguel. Nasa loob lang sila ng kanilang bakuran nung hapon na yon. Hinihintay lamang nila si Pindoy at Mang Erning para sa sasakyan. Hindi nagtagal, natanaw na rin nila ang sasakyan na huminto sa tapat. Masayang lumapit ang dalawa sa labas, dala ang sanggol. Sakay na pre, sa likod kayo. Nagmamadaling sumakay si Jude at Nisa. 3:00 na rin kasi ng hapon noon. Maraming salamat po boss sa pagpapahiram nitong sasakyan. Wala namang problema sa akin yun eh. Pero saan ba binyagan? Bakit ba ganitong oras na magsisimula? Sa magdayong uno po eh. Napalingon sa kanila si Mang Erning sa likuran. Hindi nito inaasahan na yun ang isasagot ng lalaki. Sa magdayong uno? May binyagan ba sa lugar na yon? Opo, may nakausap kasi kami na taga-simbahan doon. Libre na raw lahat. Tapos may pa-interview pang nalalaman eh. Ganun ba? Okay, sa magdayong uno pala. Hindi maipinta ang mukha ni Mang Erning nung oras na yon. Hindi na lamang niya pinahalata sa mag-asawa. Ayaw niyang sirain ang saya sa mga yon. O paano? Aalis na tayo ha? Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Wala akong tiwala sa pagmamaneho mo eh. Habang abala sa pag-uusap ang tatlo, tahimik lang si Mang Erning sa biyahe. Napansin naman yun ni Jude pero hindi na lang din siya nagtanong. Mga ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa magdayong uno. 4:00 na nung oras na yon, huminto sila sa tapat sandali. Papasok ba natin tong sasakyan malubak sa loob? Anong gusto mo? Lakarin natin hanggang dulo malikabok. Kita mong may kasama tayong bata oh. Sige na, pasok mo na. Napapakamot na lang sa ulo ang lalaking si Pindoy. Tumagal sila sa parting yon ng baryo. Sobrang daming lubak kasi. At ang iba pang parte ay may mga malalambot na lupa. Sa tansya ni Jude, tumagal yata sila ng halos 30 minutos din.
Saka lamang nila natanaw ang sinasabing simbahan sa dulo ng baryong Magdayong 1. Oh, yun pala oh. Mula sa loob ng sasakyan ay nakita nilang may 4 na mga nanay ang naroon. Dala-dala ang mga sanggol na ipabibinyag din. Bakit parang kakaunti lang kayo? Baka kasi papunta pa lang yung iba. Malay natin naligaw-ligaw kasi liblib na rin naman itong parting ito eh. Ngayon lang ako nakakita ng simbahan na nakatirik sa liblib na lugar ah. Ang mahalaga, mabinyagan ng anak natin oh. Maayos na ipinarada ni Pindoy ang sasakyan sa gilid. Napatingin pa sa kanila ang ibang magulang na naroon nang bumaba na sila ng sasakyan. Paglapit nila, agad na sinabi sa kanila ng magulang na sila-sila lang talaga ang magpapabinyag. Ang iba raw kasi ay hindi na tumuloy. Habang kinakausap ni Nisa ang mga kapwa nito ina, sumilip naman si Jude at Pindoy sa loob ng sinasabing simbahan. Mukha namang simbahan ang nasa loob, pero nakapagtataka na wala silang nakitang ribulto ng kahit na anong santo at kahit imahe lamang ni Jesus. Ang naroon lang ay mga ribulto ng mga anghel na nasa gilid ng altar. Ano kayang relihiyon ng mga taga dito? Tingin mo, Katoliko? Katoliko naman siguro. Hindi naman siguro sila mag-iimbita ng binyagang bayan kung iba ang relihiyon nila sa iniimbita nila. Kung Katoliko, bakit ganyan? Baka naman kasi under renovation pa kaya wala nang iba pang mga disenyo. Renovation? Natigil ang kanilang pag-uusap na makita nila ang pamilya na mukha ng matandang babae na nasa loob ng simbahan. Oh, si Mrs. Gallo yun, di ba? Oo nga no. Anong ginagawa niya rito? Papabinyag din siguro. Loko. Nakita nilang tila minamanduhan ni Mrs. Gallo ang mga naroon. Kaya naisip ng dalawa na baka may posisyon doon na matanda. Maya-maya pa, tinawag na rin ang lahat ng mga magpapabinyag. Halos nasa 15 katao lang sila. 4 na magpapabinyag at ang iba ay mga ninong at ninang. Wala na silang hinihintay pa. Bagay na ipinagtataka na ni Jude. Saka lamang din kasi sila nakaramdam ng pagkailang. Hindi sila komportable sa lugar. Lalong-lalo na sa simbahan na yon. Liblib na kasi. Parang yon ang tipo ng lugar na kapag may nangyaring masama sa kanila, mahihirapan silang makahanap ng tulong. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Jude, ay wala na rin naman siyang nagawa. Pero isa pa sa ipinagtataka niya nang malamang si Mrs. Gallo ang magpapabinyag sa mga bata. Mahal, hindi naman pare yan si Mrs. Gallo ah. Hindi ba sinasabi sa inyo na hindi pare ang magbibinyag? Hindi, wala namang sinabi. Ayos lang ba yung ganyan? Parang hindi yata yan. Ako ang namumuno sa baryo ng Magdayong 1. Isang Katoliko na tagasunod sa utos ng Diyos. Ako ang magbibinyag sa mga bata. Kung nagtataka kayo kung bakit walang pare, yun ay dahil hindi pare ang nagbibinyag sa amin dito. Sapat na ang isang taong may matinding pananampalataya sa Diyos ang maaring magsagawa ng binyagan. Pagkatapos ng binyag, wala na kayong iintindihin. Sagot na namin ang lahat. Kahit ang handaan ay dito na rin gaganapin. Teka, akala ko ba may sarili tayong handaan? Ano to? Ewan ko, pero hayaan na natin. Ang mahalaga makatipid tayo. Nisa naman, hindi na tama yung nangyayari. Mahal, igalang natin ang binyag ng mga bata. Napabuntong hininga na lamang si Jude. Hindi na rin ito nagsalita nang makitang napatingin sa kanya si Mrs. Gallo. Sinimulan na matanda ang seremonya. Mga ilang sandali lang ay inilapit na rin ang mga sanggol. Sa halip na tubig ang ibubuo sa ulo ng mga yon, ay isang likidong itim ang ibinuhos. Maging ang ibang mga magulang at ninong at ninang ay nagtaka. Pero hindi na rin sila nakaalma dahil tuloy-tuloy ang ginagawa ng mga alalay ni Mrs. Gallo. Matagumpay na nabinyagan ng mga sanggol. Ganap na silang Katoliko.
Sumunod kayo sa amin at magkakaroon tayo ng munting salo-salo para sa mga bagong anak ng Diyos. Nauna nang naglakad sila Mrs. Gallo. Samantalang nagpaiwan naman sandali sila Jude sa simbahan. Tingin ko, hindi na tayo dapat sumunod pa sa kanila. Umuwi na tayo. Mahal naman. Bakit ba? Ano ba problema mo? Kanina ka pa. Hindi mo ba napapansin? Ang daming mali. Ibang-iba ito sa binyagang bayan na inaasahan ko. Oo nga, Mare. Ang weird talaga eh. Paano ibang-iba? Ang pagkakaiba lang eh. Ito ang oras para ikaw naman ang makinig kay Jude. Hindi na rin maganda ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Ang totoo niyan, noon pa man ayaw ko na rito. Boss, anong ibig niyo sabihin? Bumalik na tayo sa sasakyan at doon ko na lang sasabihin. Mahal, tara na, umuwi na muna tayo. Nakasimangot ang babaeng si Nisa. Dahil nagkasundo naman na ang tatlo, wala na rin namang nagawa ang babae. Paglabas nila ng sasakyan ay hindi nila inaasahang inaabangan pala sila ni Mrs. Gallo. Nagulat pa ng bahagya si Jude. Saan kayo pupunta? Hindi ba kayo sasama sa pagdiriwang? Maraming salamat na lang po. May mga niluto rin kasi kaming pagkain sa bahay eh. Wala kasing naiwan doon. Masasayang lang kung mapapanis o marurumihan. Pero kasama sa tradisyon na dito ginaganap ang pagdiriwang dahil nandito ang diwa ng Panginoon. Kaya iba ang tradisyon nyo sa tradisyon ng iba. Huwag mong ipilit na sundin nila. Maraming salamat po talaga pero kailangan na po talaga naming umuwi eh. Ang batang yan. Tiningnan ni Mrs. Gallo nang makahulugan ng sanggol na si Miguel. Darating ang panahon na kailangan niyang bumalik dito. Ano pong sinasabi niyo? Hindi namin kayo maintindihan ha. Tara na. Kakagat na ang dilim. Baka mahirapan pa tayong makauwi nito. Hindi na nila pinansin ang mga sinabi ni Mrs. Gallo. Naglakad na sila palapit sa sasakyan. Bago sila makasakay, nakita pa nila ang matanda na masama ang tingin sa kanila. Ganun na rin ang iba pang mga taong naroroon. Jude, ikaw na magmaneho para mabilis. Baka masira ang sasakyan niyo, boss. Maraming lubak eh. Tsaka baka mahilo po si baby. Mamili ka. Mahilo ang bata o masira itong sasakyan ko o maabutan nila tayo at mamatay tayong lahat. Mamamatay tayong lahat? Bakit? Paandarin mo muna at nang makaalis na tayo. Dali-daling pinagana ni Jude ang makina ng sasakyan. Wala na itong sinayang na panahon. Agad nitong pinaandar ang sasakyan at umalon-alon pa ang sasakyan dahil sa may kabilisan ng kanilang andar sa malubak na daan. Ang aswang ang mga naririto. Agad na nagtayuan ang mga balahibo ni Jude at Nisa nang marinig yon kay Mang Erning. Boss, anong aswang? Nung nakaraan ko lang din nalaman. Bago kayo mag-deliver dito ng gulay, may kakilala akong nakatuklas na mga aswang ang nakatira sa baryong ito. Ngayon, hindi na natagpuan ang kakilala kong yon. Kaya nag-aalala ko sa inyo nung gabing yon. Kasi kahit hindi ko pa sigurado kung totoo nga sinasabi ng kakilala ko, nararamdaman ko rin na meron talaga eh. Kanina pagpunta natin dito, kumulo ang langis na ito. Pinakita ni Mang Erning ang langis na nasa botelya, na noong mga sandaling yon ay kumukulo pa rin. Boss naman, kung alam mo na palang aswang yung mga naririto dapat sinabi mo kagad para hindi na tayo tumuloy. Ayaw ko namang sirain ang kaligayahan ng mag-asawa. Isa pa, hindi ko pa naman sigurado kanina habang nasa biyahe tayo Kutob pa lang ang meron ako. Pero pagdating natin sa simbahan, saka na ako nakumbinsi. Mang Erning, hindi ka naman po nagbibiruan Iha, sa tingin mo, magmamadali ako makaalis kung nagbibiro lang ako? Natameme ang babae, habang si Jude naman ay tahimik lang na nakatingin sa dinaraanan nila. Pero ang totoo, labis-labis na ang kaba nitong nararamdaman. Lalo pat mahaba-haba pa ang tatakbuhin ng sasakyan palabas. Mahal, totoo ba ang sinasabi ng boss mo? Totoo man o hindi,
Dapat makaalis na tayo rito. Kaya hawak mo ng maayos si Miguel ha. Mas bibilisan ko pa. Pre, parang may sumusunod na yata sa atin, oh. Paglingon nila sa likuran, nakita nilang may mga mangilan-ngilan ng kalalakihan ng tumatakbo. Mas lalong kinabahan si Jude kaya mas lalo nitong binilisan ang pagpapatakbo. Laking pasasalamat nila nang ligtas silang makalabas ng baryong yon. Habol ang kanilang hininga dahil sa sobrang kaba, kahit na nakaligtas na sila, hindi pa rin nawawala sa kanilang dibdib ang takot at kilabot. Tumigil sila sa pamamahay ni Mang Erning. Pansamantala muna silang nanatili roon habang nagpapakalma. Tulala at balisa silang lahat habang humihigop ng mainit na kape. Mahal, sorry hindi ako nakinig sa iyo eh. Kasalanan ko kung bakit tayo humantong sa ganito. Mahal, huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam kong ang ginawa mo ay para lang din sa anak natin. Tsaka kahit tumuloy man kayo o hindi, gagawin at gagawin pa rin naman nila yun eh. Nakakaawa yung ibang magulang na naiwan doon. Ano na kaya nangyari sa kanila? Ano kaya pwede nating gawin? Isumbong natin sa pamunuan ng barangay? Sa polis? Wala naman tayong ebidensya eh. Baka pagtawanan lang tayo ng mga pagsusumbungan natin. Anong gagawin natin? Wala. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-ingat. Lalo ka na Jude at Nisa. Ingatan nyo ang anak nyo. Nasisiguro ko na maghahabol sila sa sanggol. Mahal, totoo ba yun? Kukunin nila ang anak natin? Huwag ka mag-alala, mahal. Hindi ko naman kayo pababayaan eh. Magtatanong-tanong ako sa mga matatanda kung ano ang mga nalalaman nilang pangontra sa mga aswang. Niyakap na lamang ni Jude ang kanyang nababahalang asawa. Kapwa nila hinaplos ang kanilang anak na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Makalipas ang ilang sandali, kinailangan na rin magpaalam ni Jude at Nisa kay Mang Erning. Matapos magpasalamat ay lumabas na rin sila ng bahay na yon. Kasabay nilang naglakad si Pindoy. Parang tanga tuloy silang palingon-lingon sa likuran. Nagiging tamang hinala na sila sa bawat maririnig nilang mga ingay. Pre, liliko na ako dito ha. Mag-iingat kayo ni Mari. Ikaw ang mag-ingat, wala kang kasama eh. Parang timang naman to, oh. Nananakot pa eh. Sige na, alis na ako. Damuho ka talaga oh. Nagmamadali nang maglakad si Pindoy paalis. Pinagpatuloy naman na mag-asawa ang kanilang paglalakad. Pagkarating nila sa bahay, naabutan nilang sobrang lamig na ng mga nailuto nilang pagkain. Isa-isang niligpit na mag-asawa ang ulam, habang ang kanilang anak naman ay inihiga na rin nila sa kanilang kuna. Maagang nagsarado ng bahay si Jude at Nisa nung gabing yon. Kada bintana ay nilagyan na lang nila ng mga kandado. Doble-doble rin ang kandado ng kanilang pintuan sa takot na dalawin sila ng mga aswang. Nang matutulog na sila, ipinasok nila ang kuna ng bata sa kanilang silid. Pinauna na ni Jude na matulog ang babae. Habang siya, mas piniling magbantay na lamang sa kanyang mag-ina. Habang nakasandal sa dingding, malapit sa kamay niya ang itak na kinakalawang na. Nang lumalim na ang kinagabihan, naramdaman na ni Jude na parang may umaali-aligid na sa kanilang bahay. Hinawakan na niya ang itak. Habang natutulog ang kanyang mag-ina, ay pasimple siyang sumilip sa siwang ng bintana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga nakita siyang nakatayo sa labas. Agad na dumaloy ang kaba sa sistema ni Jude. Bigla na lang din siyang pinagpawisan ng malamig. Sinubukan niyang kumalma. Nakikiramdam lang siya sa paligid. Mga ilang sandali lang nakarinig na si Jude ng malalakas na katok sa kanilang pintuan. Maging ang kanyang asawa na si Nisa ay nagising din. Huwag kang maingay, mahal. Akong bahala. Mahal, pakiusap, mag-iingat ka. Ayos lang ako. Dito ka lang, bantayin mo si baby. Marahang lumabas ng silid ang lalaking si Jude, dala ang kinakalawang na itak. Mga ilang sandali lang, narinig na lamang niyang may nagsalita sa labas. Isang pamilyar na boses.
nandito kami para kunin ang bata. Pagmamay-ari namin siya dahil nabinyagan siya sa ilalim ng aming kultura at tradisyon. Kaya, ibigay niyo na sa amin ang batang yan kung gusto niyong maging mapayapa ang inyong buhay mag-asawa. Hindi na nagsalita si Jude. Nanatili lang siyang nakikiramdam at nag-aabang kung papasukin ba sila ng mga hinihinala niyang aswang. Mister, alam kong nandiyan ka. Alam kong naririnig mo ko. Kung gusto mo pang tumagal ang buhay niyong mag-asawa, ibigay niyo sa amin ang sanggol na amin ang pagmamay-ari. Hindi na nakapagpigil pa si Jude. Nasagot na niya ang matanda. Niloko niyo kami. Pinapawalang bisa namin ang binyag na yon. Kung gusto niyo ng sanggol, gumawa kayo ng sa inyo. Ha! Nagpapatawa ka ba? Menopause na ako? Wala akong pakialam kung ano ka pa. Hindi niyo pwedeng kunin ang anak ko. Anak namin siya at kahit kailan hindi namin siya ibibigay sa mga aswang na kagaya niyo. Mister, ikaw na nagsabi, mga aswang kami. Kahit na anong oras ngayon ay kayang-kaya ka namin pasukin dyan at kunin ang persahan ng bata. Hindi ako natatakot sa inyo. Kung hindi ka mapapakiusapan, mapipilitan kaming... Napatigil sa pagsasalita ang matanda nang makarinig ng malakas na putok si Jude sa labas ng kanilang bahay. Naramdaman niyang tila nagpulasan ng mga aswang. Para bang natataranta ang mga yon. Ilang sandali lang narinig na niya ang sigaw ng kanyang boss na si Mang Erning. Jude! Nandiyan ba kayo? Ayos lang ba kayo? Hindi na nagdalawang isip si Jude na buksan ang pintuan. Bumungad sa kanya ang boss na may daladalang shotgun. Kasama nito ang ilan sa mga tauhan nito. Mabuti po dumating kayo, boss pare. Malapit na nila kami pasukin eh. Ang maigi pa, doon na muna kayo sa bahay. Delikado rito sa bahay nyo dahil madali itong mapapasok. Maraming salamat po talaga, boss pare. Sige na, bilisan nyo na. Habang hindi pa bumabalik ang mga aswang na yon. Agad na pumasok si Jude sa kanilang silid. Mahal, nasa labas sila, boss pare. Doon na muna tayo sa kanila. Agad na nag-impake ang mag-asawa. Binalot nila ng makapal na kumot ang kanilang anak. Lumuwag lamang ang kanilang kalooban na makarating na sila sa pamamahay ni Mang Erning. Kampante naman ang mag-asawa na ligtas sila roon dahil bato ang bahay ni Mang Erning. Bukod pa roon ay meron din itong gwadya na nagbabantay sa labas ng bahay nito. Maraming salamat po talaga, boss pare. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung hindi kayo dumating eh. Masama talaga ang pakiramdam ko kanina kaya naisipan kong puntahan ka, pare. Sakto naman na may mga aswang na pala sa tapat ng bahay ninyo. Sa nangyari kasi na binyagan, alam ko na baka balikan nila kayo para kunin ang bata. Yun nga pong sinabi sa akin kanina ni Mrs. Gallo eh. Hindi nila kami patatahimikin hanggat hindi nila nakukuha sa amin yung anak ko. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo, boss pare. Tumigil ka nga sa kakapasalamat mo. Ginagawa ko lang naman ito para sa inaanak ko. Pero walang bisa po para sa amin ang binyag na yon. Kahit na, ninong pa rin ako niyan kapag nabinyagan niya sa totoong simbahan. Sa ngayon, mag-isip muna tayo ng paraan kung paano natin matatalo mga aswang na yan. Sige, boss pare. Mas kailangan yata natin silang iwasan kaysa labanan eh. Wala tayong sapat na karanasan sa pakikipaglaban sa kanila. Kaya naman, malaki ang tsansa na mapahamak lang po tayo. Mas maigi siguro kung aalis na lang kami ng probinsyang ito eh. Jude, pare, alam mo, kahit saan kayo magpunta, hahanapin nila kayo. Mahalaga ang buhay ng bata para sa kanila. Ikaw na rin ang nagsabi, hindi nila kayo titigilan. Ano nga po ang gagawin natin? Huwag kayo mag-alala. Meron akong kakilala na magaling na antingero. Antingero? Ano po yun? Antingero? Yung ano ba? Yung basta. Lumalaban daw sila sa mga aswang. Hindi ko rin alam eh. Basta may kilala akong ganon. Maraming salamat po. Pasensya na po at nadadamay po kayo ha. Hindi. Matagal ko na rin gustong makatapat ng mga aswang na yan eh.
Sila ang dahilan kung bakit nalugi ang negosyo ko noon na bakahan doon sa kabilang baryo. Hindi lahat ito ay tungkol sa binyagan. Tungkol na rin ito sa kaligtasan ng lahat. Nakapagpahinga ng maayos si Jude at Nisa. Hindi na sumugod pa sa kanila ang mga aswang. Dahil na rin siguro marami ang taong naroon. Kinaumagahan, dumating agad ang sinabi ni Mang Erning. Ang aga-aga ay naririnig nila ang ingay sa sala ni Mang Erning. Unang bumangon si Jude at lumabas ng silid. Nakita niya roon nakausap ni Mang Erning ang isang lalaking maraming tato. Singkita ng mata, higit sa lahat parang nakainom ng alak. Aro Diyos ko, ikaw na ba yan, my friend? Pambihira ka naman. Paano ka naman makakausap ng maayos niyan kung lasing ka? Bakit, my friend? Ano ba problema? Nakita ng dalawa si Jude na nakatayo sa hagdan kaya tinawag na ito ni Mang Erning. Agad din namang lumapit ang lalaki. Umupo sila sa sofa at doon biglang sumeryoso ang mukha ng half Japanese at half Filipino na si Huramura. Para bang biglang nawala na lang ang tama ng alak sa kanya. Who are you? Oh, ikaw may problema. Magandang umaga po. Kayo po ba yung antingero na sinasabi niya? Oh, correct. Kasi po, napatigil sa pagsasalita si Jude nang biglang bumagsak na ang hapon sa sofa. Wala pang isang minuto ay nakatulog na rin ito. Asinggero talaga yang si Huramura. Pero kapag matino yan, magaling daw yan eh. Hindi ba kayo close? Hindi. Medyo hindi. Ewan? Basta nung araw lagi kaming nakakausap nito sa bilyaran. Antingero na siya noon. Hapon ang nanay niya, Pinoy ang tatay. Dito na tumanda sa Pinas pero bulol-bulol pa rin magsalita. Pero sigurado naman po na matutulungan niya tayo. Oo. Kailangan lang bumalik siya sa katinoan. Bumuntong hininga na lamang si Jude. Kahit papaano ay napapanatag ang kalooban niya dahil meron nang makakatulong sa kanila. Pagsapit ng tanghali, dumating si Pindoy sa bahay ng kanilang boss. Nabalitaan kasi nito na umalis ng bahay si Jude at Nisa. Dala-dala nito ang kalahating sako ng bawang na binili pa mula sa bayan. Boss, pwede ba sa susunod magkaroon ka na rin ng taniman ng bawang? Ang bigat eh. Ang dami mo namang reklamo. Anong balita doon sa ibang magulang na napasama sa binyag? Sandaling inilapag ni Pindoy ang sako ng bawang. Nagbago ang reaksyon ng mukha nito. Bagay na nagdulot din ng kaba kay Jude. Yung dalawa lang yun napuntahan ko eh. At ang sabi ng mga kamag-anak, hindi pa nakakauwi mula kahapon. Hindi na itinuloy ni Jude ang kanyang sasabihin dahil nababasa niya sa reaksyon ni Mang Erning at Pindoy na iisa lang sila ng naiisip. Nakaramdam ng awa si Jude sa mga sanggol at mga magulang na nabiktima ni Mrs. Gallo. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Nagising na si Huramura. Nasa katinoan na ito, pero nagtataka ito kung bakit siya naroon. Ganun pa man, sinimulan na rin ni Jude na ipaliwanag ang mga nangyari sa antingerong hapon. Seryoso lang din naman yung nakikinig. Pagkatapos ni Jude magbahagi, kampanting nagsalita ang antingero. Hurra! Ha! Maraming salamat. Oh, salamat? Matagal ko na hanap ang mga aswang. Ngayon aram ko na saan sila matagpuan. Hoy, pag kang mayabang, mababagi sa mga aram ko, my friend. Pero huwag ka mag-alala. Sisiurang kay Huramura ang aswang na yan. Parang nawala nang sasabihin si Jude noong mga sandaling yon. Masyado siyang nadadala ng pagiging presko ng antingerong hapon. Pre, baliw ba yan? Ewan ko. Basta magtiwala na lang tayo. Tropa ni Boss Pari yan eh. Nang sumapit ang kinagabihan, naganda na rin sila para gawin ang kanilang plano. Dadalhin nila si Nisa at ang bata papunta sa bayan. Pansamantala na munang iiwan na mag-ina roon.
dahil kasama si Jude sa balak nilang pagpunta sa Magdayong Uno. Sumakay na sila sa isang kulay itim na van. Magkakasama na silang 5 roon. Kalmadong-kalmado lang ang antingerong Hapon. Samantalang sila ay nagsisimula ng lamunin ng kaba. Kailangan ba talaga naming sumama? Hindi ba pwedeng ikaw na lang kasi ikaw naman ang antingero? Ikaw ba, Duwag? Ako? Duwag? Hindi Manahimik ka dyan. Sige na, tayo punta muna bayan. Pagkatapos, balik tayo sa Magdayong Uno. Kailangan ko kayo. Kailangan ko kasama. Kahit gaano ko kagaling, hindi ko kaya kung lahat sila sabay-sabay aatake. Nanahimik na lamang si Pindoy, samantalang si Jude naman ay sinumulan na rin paandarin ng sasakyan. Marami silang dalang gamit noon, pero kahit na ganoon, hindi pa rin maalis ang pagkabahala ni Jude. Hindi naman kasi siya sanay sa gulo, at mas lalong hindi rin siya sanay na kumalaban ng mga aswang. Kaya wala siyang ideya kung ano ang may tutulong niya sa gagawin nila. Sa mga unang minuto ng kanilang biyahe ay payapa lang silang nasa sasakyan. Mabagal lang ang pagpapatakbo ni Jude dahil may kadiliman na rin ang kanilang dinaraanan. Ang daan na yun ay rekomendasyon ni Huramura. Ayon kasi rito ay malayo ang daan na yun sa Magdayong Uno, kaya kampante ang antingerong Hapon na magiging madali ang pagpunta nila sa bayan. Pero sa mga sumunod na sandali, dito na naging komplikado ang lahat. Kuspare, hindi yata tayo makakadaan. Napatingin si Mang Erning sa harapan. Nakita niya na may ilang kalalakihan ang nakaharang sa kalsada. Sa unang tingin pa lang nila, alam nila na mga aswang ang mga yon. Ako bahara. Kinuha na ng antingerong Hapon ang kanyang kitana. Nagsuot din ito ng kung ano-anong kwintas. Dinig pa nila na merong inkantasyon na ginawa si Huramura. Bumaba ng van si Huramura. Lumapit ito sa mga kalalakihang nakaharang. Nang kausapin niya ang mga yon, bigla na lang nagbago ng anyo ang mga lalaki. Sa unang pagkakataon, mas nakita nila ng klaro ang pagpapalit ng anyo ng mga yon. Kilabot na naman ang kanilang naramdaman. Lalong-lalo na si Nisa na hindi na gaanong nagsasalita katabi ni Pindoy. Umalma lang kayo. Kakayanin niya ni Huramura. Para silang nanonood sa isang pelikula ng pagtatatagain ng antingerong Hapon ng mga aswang. Nang dumistansya sandali si Huramura, napansin ni Jude at Mang Erning na binubulungan ng Hapon ang kitana nito. Anong ginagawa niya? Baka gumagawa siya ng mabilisang ritual gamit ang kitana niya. Hindi ko alam. Tanong mo ron, lumabas ka. Sa isang iglap lang, nakita na lamang nilang nakabulagta na ang mga aswang na yon sa kalsada. Sumisenya sa kanila si Huramura, kaya lumabas si Jude at Mang Erning. Turungan niyo ko. Itabi ang mga ito sa gilid. Duguan ang mga aswang. Nang makita pa lang ni Jude ang mukha ng aswang ay para na siyang masusuka. Nakakakilabot din ang pagkakataga ng Hapon sa mga yon. Natatakot man, hinawakan na lamang ni Jude ang isa pang aswang sa paa. Hinila niya yon paalis sa gitna. Kailangan natin birisan. Maria ko tansya. Di ko aram. Bakit sila nandito? Hindi ka ba nasaktan? Hanggat di abot bito ka, di yon masakit. Nauna nang maglakad papasok ng van ng Hapon habang dumudugo ang hinlalaki nitong daliri. Pero wala yung nararamdamang sakit. Dito na napagtanto ni Jude na baka dahil yon sa mga anting-anting na suot ni Huramura. Nagmamadali na silang pumasok sa sasakyan at pinaharurot yun ni Jude. Mabuti na lang talaga at likas na mahusay si Jude sa pagmamaneho. Kaya naman nakarating na rin sila ng bayan ng walang napapahamak sa kanila. Dinala nila si Nisa at ang anak ni Jude sa isa pang bahay ng Mang Erning sa bayan. Ligtas naman yun doon dahil sa parting yun ay marami mga beer house na buhay sa gabi. Kaya naman malabong mapuntahan sila ng aswang doon. Ipangako mo sa akin na babalik ka ng ligtas, ha? Ayaw kong lumaki ang anak natin na walang ama. Huwag ka mag-alala, mahal.
Mag-iingat ako. Hindi ako mapapahamak. Para sa'yo, para kay Miguel, para sa pamilya natin. Hinalikan ni Jude ang kanyang asawa. Napangiwi naman si Pindoy dahil sa inggit. Matapos ang pamamaalam ay pinapasok na rin ni Jude sa loob ng bahay ang kanyang mag-ina. Inalalayan naman si Nisa na matandang babae na namamahala sa bahay ni Mang Erning. Handa kayo dapat. Tayo papasok sa lugar ng mga aswang. Ikaw, Raraki, tandaan mo, gagawin mo to para wala na aswang hahabor sa anak mo. Pariwanag! Oo, gagawin ko makakaya ko para protektahan ang mag-ina ko. Kung ganon, tayo na! Nagsimula silang bumiyahe patungo sa Magdayong Uno. Sa mga pagkakataon na yun ay batid ni Jude na 50-50 ang tsansa na makalabas pa sila ng buhay. Maring yun na rin ang huli nilang sandali. Pero ipinagdasal na lamang ni Jude na sana magawa nilang ipanalo ang laban na yon. Tahimik lamang si Jude habang sila ay nasa biyahe. Si Mang Erning at Huramura sa likuran. Naglilinis ng talim ng itak at kitana. Huwag kayo matakot. Ako kabisado naag-aarawan ng mga aswang. Isa pa, kayo di naman raraban ng matagar. Aaralay lang kayo sa akin. Ako bahara sa inyo. Mariwanag! Tumangutango lang sila. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa Magdayong Uno. Katulad ng inaasahan, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanila. Sa sobrang tahimik, nakakadagdag yon sa pangamba ni Jude. Erning, kaya ba ng buto mo? Sinaulo ka bang hapon ka? Malamang oo. Naglakad na rin sila papasok ng baryong yon. Dikit na dikit silang apat. Si Pindoy ay nakakapit na sa jacket ni Mang Erning. Nakulang na lang ay yakapin na niya ang matanda. Si Jude naman maigpit lang ang hawak sa itak na daladala. Hindi mapakali ang kanyang mata sa kakalingon sa bawat gilid at likuran. Nandyan na sila. Tigir muna. Nagsimula ng manginig ang tuhod ni Jude. Habang si Pindoy naman ay parang nanigas. Hindi pa yun makakabalik sa katinuan kung hindi pa babatukan ni Mang Erning. Nagsilabasa ng mga aswang mula sa mga gilid ng bahay. Nakita rin nila Mrs. Gallo na ayon kay Huramura matagal na niyang hinahanap ang matandang yun. Kumbawa! Makulit ka talagang hapon ka. Kahit anong gawin ko, palagi mo na lang akong nahahanap. Pinahanga mo na naman ako. Lagi mo ko natatakasan. Pero ngayon, tuturdukan na kita. Teka, dati na ba kayo may issue? Matagal ko na hanap ang aswang na yan. Marami na siya biktima mga sanggor. Ripat-ripat siya sa iba't ibang baryo. Di ko aram ngayon, nakagawa para siya sarili niyang baryo. Totale, nakikilam ka na rin sa mga gusto kong mangyari. Dito ka na rin matatapos. Sumenyas na ang matandang babae. Nakita nilang nagsikilos na ang mga aswang. Dahilan para maging alerto na silang apat. Si Huramura naman ay nagsimula na ring mag-engkantasyon habang bumubulong sa hawakan ng kitana nito. Handa kayo! Pinalibutan sila ng mga aswang. Nang sabay-sabay nang lumusob ang mga aswang ay unang nasugatan si Jude. Dahil doon, nakaramdam agad ito ng takot. Tapagan mo! Para din to sa mag-ina mo! Nabuhayin si Jude ng mga sandaling yon. Pinagugutan niya ng lakas ng loob si Nisa at ang anak na si Miguel. Bigla na lamang nitong tinaga ang isang aswang na nasa likuran na ni Huramura. Sa puntong yon, para bang nabura na ang pag-aalinlangan sa kalooban ng lalaki. Ganado at determinado na itong maipanalo ang lahat ng yon. Marunong ka para hawak ng armas. Pinahanga mo si Huramura. Sabay nilang tinaga ang mga aswang na lumapit sa kanila. Nakakasabay rin naman si Mang Erning kahit na may edad na. Ganon din naman si Pindoy na parang nag-i-enjoy na rin sa ginagawa. Ang sarap pala sa pakiramdam pag pumapas lang ka ng aswang. Sa isang iglap lang
Nalagasan agad ng 8 aswang ang hanay ni Mrs. Gallo. Para sa kanila, magandang senyalis na yon na nakakalamang sila sa laban. Magaling ang ginawa ninyo. Pero kayanin nyo kaya kung sabay-sabay na silang lulusob? Hura! Masyado mo kami mamarit. Di mo na aram kung ano ako. Isinukbit ng antingerong Hapon ng kitanan nito. Hinawakan nito ang kwintas na may kulay pulang bato. Pumikit sandali ang antingero at saka bumulong ng mga Latin na salita. Nakita nila na parang kinagulat yun ni Mrs. Gallo. Nagtaka na lamang ang matanda nang magbagsakan ng mga kasamahan nitong aswang. Ang matandang aswang na lamang ang natitirang gising ng mga sandaling yon. Anong ginawa mo? Anting-anting naggaring sa diwata ng biringan. Kung sinong marapit sa akin na mga aswang, mamamatay agad. Ayaw ng anting-anting ko na merong masama sa paligid. Ikaw, pasaramat ka. Medyo marakas ka, kaya di ka damay. Lalong bumilib si Jude sa antingerong Hapon. Hindi niya kailanman naisip na totoo rin pala ang mga anting-anting. Para siyang batang namamangha habang nakatingin sa kwintas. Pero dahil sa nangyari, mas lalong naggalit ang matandang aswang. Kaya naman unti-unti na rin itong nagbago ng anyo. Dumistansya sila ng bahagya. Naging kulay itim ang buong katawan ni Mrs. Gallo. Humaba rin ang mga kuko nito at nagkaroon ng buntot sa likuran. Kapansin-pansin din ang 2 sungay sa ulo nito na baluktot. Ang medyo kuba naman na likod nito ay tumuwid. Parang hindi na matanda ang kaharap nila. Teka, bakit naging ganyan yan? Pangit na nga kanina, mas pumangit pa eh. Nako, mukhang eto na ang katapusan natin. Huwag kayo arara. Ako bahara sa ano... Ha? Bakit? Anong problema? Bakit ayaw gana ng mga anting-anting... Hindi na natuloy ng Hapon ang sasabihin nito nang lumapit na sa kanya ang malakas na aswang. Dinakma siya sa leeg at saka itinaas sa ere. Sinubukang tagain ni Mang Erning ang aswang pero sinipa lang siya nito ng malakas. Tumalsik si Mang Erning sa gilid. Habang si Pindoy naman ay napangunahan ng takot. Tinulungan na lamang makatayo si Mang Erning. Hindi ako natatakot sa iyo! Matapang na lumapit si Jude sa aswang habang sakal pa rin nito si Huramura. Kaso sa kasamaang palad, sinakalang din siya nito. Sabay silang binagsak sa lupa. Namilipit sa sakit ang 2. Hindi agad sila nakatayo. Anong akala mo sa akin? Mahina pa rin matapos ng maraming taon kong pag-iwas sa iyo? Huramura, tinataglay ko na ang kapangyarihan ng isang sinaunang aswang. Wala ako, pake. Matataro. Manahimik ka na! Tanggapin mo na lang na dito ka na magwawakas. Habang nakadapa si Jude ay nag-iisip siya ng paraan kung papaano matatalo ang aswang na yon. Naawa na siya kay Huramura dahil parang papel lang itong binubugbog ni Mrs. Gallo. Duguan na ang mukha ng antingerong Hapon. Wala itong magawa dahil lahat ng dala nitong anting-anting ay hindi na gumagana. Habang gumagapang si Huramura ay napatingin ito kay Jude. Bigla na lamang sumilay ang ngiti nito. Aram ko na bakit di nagana anting-anting. Anong sinasabi mo? Nakahanap na ng bagong amo anting-anting. Biglang hinubad ng antingerong Hapon ang kwintas na may pulang bato. Hinagis niya yon kay Jude. Ha? Ano to? Suotin mo na, Inotel! Nagtatanong ka ba talaga eh? Agad na sinuot ni Jude ang kwintas. Dinampot nito ang itak at namimilipit na tumayo. Tingin mo ba gagana ang anting-anting na yan para sa isang pangkaraniwang tao lang? Di siya pangkaraniwan. Yang lalaki, meron siya rabis na pagmamahal. Pagmamahal para sa pamilya. Tapang, marasakit, bukar sa puso. Siya bagong amo. Binata! Hurra! Basrangin mo na aswang na yan! Kampante si Mrs. Gallo na hindi tatalabang anting-anting na suot ni Jude. Kaya naman lumapit lang yon ng kampante.
sinakal nito ulit si Jude. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, tinarak ni Jude ang itak sa dibdib na matandang aswang. Nagulat si Mrs. Gallo nang bumaon ng itak. Naging dahilan yun ng sunod-sunod nitong pagsuka ng dugo. Wala ka kasi isip! Ha? Nagawa ko yun? Napatay ni Jude si Mrs. Gallo. Hindi siya makapaniwala. Pero nagpapasalamat na lang siya dahil natuldukan na ang bantang panganib sa kanyang mag-ina at sa iba pang mga tao sa mga baryo. Nailigtas din nila ang mga bihag na sanggol at mga nanay. Nang matalo nila ang mga aswang, winasak nila ang baryong Magdayong Uno. Masayang nakauwi si Jude sa kanyang mag-ina. Isang linggo lamang matapos ang labanan, muling bibinyagan ang kanilang anak sa tunay na simbahan at sa tunay na Diyos na si Jesus. Marami mang pinagdaanan ng mag-asawa, nagpapasalamat na lang din sila dahil may mga taong tumulong sa kanila para lagpasan ang problemang yon. At sa bagong kabanata ng kanilang buhay, handa nang harapin ni Jude ang mga parating na pagsubok. Bilang isang ama at asawa, at higit sa lahat, bilang isang bagong antingero. Ang bagong protektor ng kanilang baryo. Hindi pa man mahusay, pero ginagawa ni Jude ang makakaya niya para maging karapat-dapat na tagapangalaga ng anting-anting. At para maging karapat-dapat na antingerong ama para sa kanyang anak. Wakas.